What's up sa mga kananay ko dyan, mga katatay. At syempre sa mga dumadami kong mga anak dyan. Kumusta? At syempre mga kaibigan, kung bago ka pa lang dito sa channel na ito, mag-subscribe ka na para maging kaisa ka na sa mga anak ko dyan. Yun! Oy, may sumingit. So ganito kasi yon. Nagtanong-tanong tayo dun sa mga ilang magulang, nanay at tatay. Tinanong natin kung sila ba ay sumusuporta sa mga paglalaro nyo sa computer. Panoorin natin. Sir, anong masasabi nyo sa mga kabataan kasi ngayon na nahihilig sa mga games sa computer? Sumusuporta ba kayo doon o hindi? At bakit? Ako, sumusuporta ako sa pag-games. Pero kailangan ay merong limit sa paglalaro. Pero actually, ang anak ko is hindi naman siya gamer talaga. Pero pagdating sa mga ganyan, yung about sa games, pwede natin siyang, pwede kong payagan, pero kailangan may limit sa paglalaro. Siyempre, kailangan natin sumunod sa mga magulang natin. Siyempre, kailangan sumunod tayo sa mga gawaing bahay din, siyempre. Hindi pwede yung puro laro lang. So, ako, sumusuporta ako basta may limit lang sa paglalaro. Anong masasabi? Hindi ako advisable kasi nagiging habit ng mga bata. Bakit sir? Kasi pag ang bata ay hindi mo minonitor kung gano'n na-addict sa pagko-computer. Ay, sabi nila okay din naman yung nagko-computer. Okay na, kaya lang, kailangan may gabay. Kasi pag hindi mo ginabayan, talagang ang bata napapasama rin. Kaya kailangan, okay din, maganda. Kaya lang, pag hindi mo minonitor ang bata, napapabayaan ng pag-aaral na. Yung pag-aaral ang importante. Oo. So, hindi ka pabor sa palaging Hindi ako pabor doon sa palaging nagko-computer. Pero kung kailangan, okay. Pero yung sa mga bata kasi, doon nagkakaroon ng problema. Kasi pagka hindi mo ginabayan, ay ang mga bata ay napapabayaan ng pag-aaral. Salamat, sir. Depende yun sa pwede naman, wag lang sobra. Dapat may rin, kumbaga may vacant period. Kasi kung dire-diretso kalusugan nila ang daan. Ang dami nga ngayong mga obese dahil kako-computer, tapos nanlalabo ang mata. Malabo kayang mata. Pero suportado mo rin. Basta may condition lang. Oo, nasa tama lang. Everything must be in moderation. Di ba? Dapat laging ganun lang. Yun, no? Kasi lahat naman ng sobra masama, lahat naman ng kulang parang masama rin. Nasa tama lang. Kasi kung hindi naman mag-aano ng computer, magiging tanga siya. Kasi computer age na ngayon ay di tanga-tanga siya. Ngayong panahon na to, hindi siya marunong mag-computer, di para siyang tanga naman. Kailan marunong lahat nga ng a-applyan na trabaho ngayon may computer. Wag lang sobra. Baka naman umaga pa lang. Tapos hanggang gabi wala nang kainan. Di sobra na 'yon. Dapat nasa tama lang. Baka naman hating gabi na maghahanap ka pa ngayon kasi nawawala at sige lang ang computer. Ngayon, buti kung alam mo kung saan computer siya, paano kung di mo alam? Saka yung gastos. Buti kung mayaman, pwedeng gumastos. Kaya lang yung oras pa rin. Nakakahilo kaya yan. Magbabad ka sa computer, mahihilo ka. Sa TV nga lang
Pag nanonood ako sa paglinggo, na dire-diretso yung TV. Pagkatapos mo pag yung kakain na medyo parang lipang ang feeling mo. Parang lipad ang isip mo. Wala umaga hanggang hapon. Pagdating ng gabi parang Malayo pa yun, TV lang. Oo, Eh, edi yung lalo na yung computer. Di ba? Makakasama rin sa kalusugan. Sa katawan rin nilang pahihirapan nila nun. Ngayong bata pa, hindi kasino eh. Pero pag Tumanda na. oo, halimbawa 10 taon nang laging ganun ginagawa eh. Katawan rin nila mahihirapan. Yun. Okay. Maraming salamat sa sa sagot. Ano po ba ang sagot na? Hindi ako sang-ayon. Yeah. Computer games, syempre, hindi na nakakatulong sa bahay. Puro games na lang. Pag-aaral, napapabayaan. Eh kung hindi naman po napapabayaan yung pag-aaral. Masama pa rin sa health nila yun. Lumalabo yung mata. Diba? Tapos, nagiging, iba yung nila, yung sa utak nila. Iba ang dating, warfreak yung iba. Nainit ulo. Yung, baka yung iba lang din naman. Baka may masaktan naman dyan. Hindi rin eh. Halos lahat ganun eh. Okay. Yan lang naman. Nakakuha ko na yung comment ko ng mga iba-ibang parents. Maraming salamat. Thank you po. So yun na nga po mga kaibigan, napanood na natin yung mga komento at yung mga saloobin ng mga nanay at tatay natin, para malaman natin kung ano yung mga saloobin ng mga iba't ibang magulang. Sana nagustuhan nyo at sana may napulot tayong aral sa mga sinabi ng mga magulang na nakausap natin. So may nakausap tayong iilan lang. Siguro may mapupulot na tayong aral doon. At syempre naman mga kaibigan, mga anak ko dyan, sana naman sumuporta na lang tayo sa mga magulang natin kung ano yung gusto nila. Siguro naman hindi naman talaga mag-iisip ang magulang na mapasama ang mga anak. Syempre ako, magulang din ako, kaya sinusuportahan ko kung ano yung pwede kong isuporta sa mga anak ko. At siyempre, yung isa ikabubuti lang. Kasi hindi naman talaga ako sumusuporta kung ikakasama na sa palagay ko. Walang magulang na magpapayo sa inyo na ikakasama nyo. Kaya suportahan na lang natin ang magulang natin at mag-aral na lang tayo mabuti para pagdating ng panahon na siyempre kayo naman ang magkakaroon ng sariling pamilya. Siyempre, yung mga ipapayo natin doon, ipapayo nyo doon, siguro naman talagang yung ikakabuti ng mga bata, yung mga magiging anak natin. So, siguro kasi wala na akong maisip na sabihin. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo. At sa mga susunod na upload natin, mayroon tayong mga nakakausap din na mga bata. Siguro yun ang susunod natin sa upload natin. Sana masubaybayan nyo yun at para marinig nyo rin yung ibang mga komento ng mga kabataan na kagaya nyo. Okay? Maraming salamat. Bye!